formations, at matatarik na batong bangin. Kapag naglakad ka sa loob ng tunel, kahit mainit sa labas, mararamdaman mo ang malamig at preskong simoy ng hangin. Mapapawisan ka kung galing ka sa matinding init sa labas. Pagdating mo sa dulo ng tunel, bubungad sa iyo ang napakagandang tanawin ng Mediterranean Sea, kasama ang mga rock formations, at matatarik na batong bangin. Grabe, kahit ang init sa labas, pagpasok mo sa tunel, malamig agad ang hangin. Pawis na pawis ako galing sa lakad, pero sulit kasi pagdating sa dulo. Ang ganda. Kitang-kita ang Mediterranean Sea, mga bato, at yung cliff, parang nasa postcard. Ingat lang pag nag-take ka ng video o picture, kasi baka hampasin sa alon o di kaya madulas at mahulog ang mga gadgets mo. May hagdanan at paakyat pa bago makarating sa bungad. Pagdating mo sa dulo, makikita mo na ang kabuang tanawin ng Mediterranean Sea sa bahagi ng Israel, malapit sa border ng Lebanon. May hagdanan paakyat bago ka makarating sa bungad. Pagdating sa taas, sobrang ganda ng view, kitang-kita mo ang Mediterranean Sea sa gilid ng Israel, malapit na sa border ng Lebanon. Ito na ang Mediterranean Sea. Isa sa mga pinakaabangang karanasan dito ay ang cable car. Alam mo ba na ito ang pinakamaikli pero pinakamatarik na cable car ride sa buong mundo? Bumaba kami ng 70 meters sa anggulong 60 degrees habang kitang-kita ang breathtaking view ng dagat mula sa taas. Ramdam mo talaga ang thrill at ganda habang pababa kami. Restaurant, destination. Ito ang klase ng lugar na hindi mo lang makikita, mararamdaman mo rin. Kaya kung gusto mong makaranas ng kakaibang nature trip, Rosh Hanikra is truly one for the books. Ito yung sa labas ng grupo. Ayan, makikita mo yung mga dagat.